Good morning! Magsimula na po tayo sa ating pananambahan. Buksan niyo yung mga Biblia sa awit 150. At kung nariyan na po, sundan niyo na lang po ako sa inyong mga Biblia. Basahin ko lang po ng malakas. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpita. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin. Mga alpa at flauta lahat ay tutugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kumpya. Sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Manalangin po tayo. Ang maraming banal na pinakadakila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na tinipon mo kami sa iyong bahay pananambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong patnubay at gabay at pagpapala ng panibagong buhay at pag-asa, Panginoon. Raw po, patuloy niyo po kami ingatan hanggang sa muli mong pagparito, God. Dahil wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Ito lang po ang aming sinasamot dinadalangin sa tayong pangalan ng iyong na si Jesus. Amen. Nantinig po tayo nakatayo at batiin po natin ang bawat isa. Ikaw ako! Mahal natin. Hallelujah! To my own
Yes, Heavenly Father. And as we take from Lord this opportunity, Lord, we just want to acknowledge you, Lord, for everything, Panginoon, that we have. We know that we possess nothing, Lord. All the things that we have, Panginoon, ay pinatiwala mo lamang sa amin, Panginoon. At lahat ng ito'y sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord God. We praise you. We lift your name, Panginoon. We magnify your name, Panginoon. We glorify you, Panginoon, this moment. No, not just this moment, Panginoon, kundi sa bawat parte ng buhay namin, sa araw-araw, sa oras-oras, Panginoon, sa minuto ng buhay namin. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat
1 verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos ng ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Ay bigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ito ang nagbibigay sa akin isang buhay na may pag-asa. And so let's continue to declare the living hope is Christ
morning! Morning! Kumusta po ang inyong buong linggo? Pwede ba ito i-flash yung ating phone text sa Micah chapter 7 verse 7. Kaya ako sa mundo na kumanta. Micah chapter 7 verse 7. Thank you, Lord. Basahin ko po sa English and then basahin ko rin sa Tagalog. Okay? Ayan, Micah chapter 7 verse 7. Pwede ba natin basahin sabay sa kasi nandiyan naman yun. Okay, ready, go. Micah chapter 7 verse 7. As for me, I walk in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. Okay. Dito sa aking version iba yun. Therefore, I will look unto the Lord. I will look. Diyan I watch. I will look unto the Lord. Sa Tagalog, ngunit para sa akin, ikaw, Yahweh, ako mananalig. Hihintayin ko may Pagtitiwala tiwala ang Diyos na magninig. liligtas sa akin at ako'y kaniyang diringgin. Ano yan sa tingin nyo? Prayer? Prayer ba yan? O hindi? Prayer. Prayer. Kung titingnan natin yung prayer ni Micah, parang ang lalim, you know? Para sabi ko, ba't ganito ang prayer ni Micah? Sabi niya, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Sa Kanya lang, ibibigay ko yung aking pananalig. Hihintayin ko may pagtitiwala. Okay? Sino sa inyo dito merong napakalalim na problema na hanggang ngayon hinihintay nyo pa ang pagkilos ng Diyos? Amen. Taas kamay. Amen. Sabi ito, ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y Kanyang diringgin. Okay? Kapag daw napakabigat ang problema mo, do you still have that confidence that God will hear you? Amen. Ha? Okay. Masyado malalim ang prayer ni Micah, kaya ginawa ko, pinasa ko yung background. And then, nalaman ko kung bakit ganyan na lang ang prayer niya. Alam niyo ba, kung babasahin niyo ang background sa book ng Micah, malalaman mo na ang sitwasyon pala during sa time ni Micah ay masyadong maligaling. Umabot doon sa point na wala nang tiwala ang tao kahit sa kanilang mga mahal sa buhay. Naranasan nyo na ba? Umabot na ba kami sa point na walang kayo ng tiwala kahit doon sa mga kamag-anak mo? Dumating na ba sa inyo yan? Hindi. Ha? And then, hindi lang yung tiwala na wala, full of injustices. No? Nandun yung betrayal. Nandun yung, ano yung betrayal sa Tagalog? Betrayal. Ano yung betrayal sa Tagalog? Traidor. Yung si Judas, di ba, binitray niya si Jesus? Anong Tagalog nun? Pagtataksil. Ayan. So, puno ng pagtataksil, puno ng injustices.
Grabe. Ganyan ang sitwasyon sa panahon ni Micah. Pero si Micah na natili, hindi siya natinag. Kung sa kabila na nakita niya sa kapaligiran, nandun yung injustices, nandun yung betrayal, ang sabi niya para sa akin, I will still put my trust in God. Para sa akin, I will wait on the Lord. Para sa akin, I have the confidence na kahit anuman mangyari, one day, God will heal me. Wow! Grabe, no? So yan yung, yun yung background na nakikita natin sa Book of Micah. Dito ngayong umaga, gusto ko i-share sa atin. By the way, ang title po ng aking message ay God is able. May kakayahan ang Diyos. Amen? Sino dito sa atin na okay, bago ako magputuloy, may naalala akong kwento eh. Siguro, some of you, baka nakwento ko na ito, no? Pero yung mga hindi nakarinig, ito ay kwento patungkol sa pastor at saka driver. Sino nakarinig na? Oh, siya yun. Kaya, mas marami hindi nakarinig eh. Meron daw pastor at saka driver na bumiyahe. And then, bigla silang aksidente. So, ano nangyari sa pastor at saka driver? Na-aksidente. Ano nangyari? Namatay. Namatay ang pastor at saka yung driver. Ngayon, pagdating doon sa langit, syempre, nandun yung, ano tawag natin dito? Judgment Day, right? Yes. So, during the Judgment Day, magtataka kayo, ang pastor napunta sa impyerno. No? Ang driver napunta sa langit. Kaya po kayo nun? So, sabi ng pastor, Lord, parang napaka-unfair na lang ang judgment. Ako pastor, meron ako mga tupa eh. Tapos ngayon pupunta ko ng impyerno. Samantala itong driver, hindi nga nagsisimba to eh. Bakit napunta siya ng langit? So, ang sabi ni God sa kanya, kasi alam mo, ikaw, every time na nag-preach ka, natutulog yung mga tao. So, wala silang natutunan sa mensahe, kasi tulog silang lahat eh. Samantala itong driver, sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo, yung kanyang mga pasahero natutong manalangin. Kaya dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo, naliligtas sa mga pasahero niya kasi nanalangin, nag-pray. Kaya napunta siya sa langit. Okay? Now, gusto niyo ba ako mapunta sa impyerno? Kaya pag nakita niya yung katabi niya natutulog, bigyan niya, uy, kumising ko, mapunta si pastor sa impyerno niya. Okay? So, tignan natin dito sa Book of Micah, gusto ko lang itanong sa inyo, sino dito nakaranas ng problema na yung parang feeling mo na sa dead end ka na, yung parang wala nang pag-asa, wala nang solution. Alam niyo yung mga tao na nagkakaroon ng problema na sobrang napakabigat, alam niyo yung mga tao lalo yung pag-wala ng Kristo, napakabigat. Kasi akala nila ang solusyon ay pag nawala na sila. Okay? Kasi sino sa inyo dumating kayo sa punto na gano'n? Yung parang dead end na. Wala nang puntahan. Meron? Wala? Ha? Okay. Now, si Micah dito, kahit napakagulo yung kanyang kapaligiran, parang halos ilan na lang ang mga faithful people na nakikita niya. Ang ginawa ni Micah, he encourages the faithful ones. Okay? At ang sabi niya, actually itong Micah, ang cross-reference niya sa Proverbs 3, 5, and 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart, And lean not with unto all your your soul, with all your mind. Lean not on your own own understanding. In all your ways, Acknowledge Him acknowledge Him. in all direct your path.
trust in the Lord. So, ang encouragement ni Micah dito sa mga tao, huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen? Amen. Put your trust in God. Because God, one day, will hear your prayer. Yan ang sinabi ko sa text natin. Now, gusto kong i-share sa inyo 3 reasons. 3 rason kung bakit kailangan tayo huwag mawala ng pag-asa. Okay? Alam ko, bawat isa sa atin, no, hindi man pare-pareho yung ating mga problema na dumarating sa buhay natin. Parang isipin natin yung sa atin ang bigat, mas pabigat pa sa kanya. Pero yung isa naman sabihin niya, mas pabigat ang problema ko sa iyo. So in other words, bawat isa hindi pwedeng walang problema. Amen? Sino dito walang problema? O diba wala? Kaso lang, iba-iba yung level ng problema natin. At ang encouragement ni Micah dito, sabi niya, mayroong 3 rason kung bakit kailangan huwag tayong mawala ng pag-asa whenever trials, struggles, obstacles of many kinds will come in our lives. Okay? 3 reasons. Number 1, ano yung unang rason na dapat huwag tayong mawala ng pag-asa? Number 1, because God is for us. God is for us. Amen? Amen. God is for us. Romans chapter 8 verse 31. Sabi doon, if God is for us, Who will be who against us? can be against us? Tingnan nyo, kapag hindi ka Kristiyano, hindi mo alam ito eh. Pero kapag ikaw ang anak ng Diyos, kapag may problema ka, ilagay mo agad sa isip mo, you already have won the victory. Dahil hindi ka nag-iisa kapatid. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil sabi ito, because God is for us. Now, pwede ba natin buksan yung ating mga Biblia sa Romans 8, verse 38 and 39. Tingnan natin kung ano nakalagay dito. Okay, meron ba nakakita na dyan? Basahin. Romans 8, 38 and 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ay kamatayan niya ang buhay, o wala ang hiniwang pamuluhan at kawalan, ang kasalukuyan o ang nangaran, ang kataasan o ang kalaliman, ang maging ng dito ay hindi makapag-iwalay sa atin, sa pag-ibig ng Diyos na pinaglaot sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, no? Alam niyo ba yan? Ha? Sa lahat ng ating ano yung war sa Tagalog, sa lahat ng giyera na hahanapin natin, Laban. God is for us. And if God is for us, Who will be against us? Sabi dito, nor height, or depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God. And then, meron pa dito, kung i-continue natin ito, sinabi dito, we are more than Conquerors. conquerors. Amen? Amen. Wala bang palakpak sa Panginoon? So, tandaan natin lagi yan kasi yan ang napakagandang encouragement sa atin na kapag tayo ay nasa dead end na, nasa bottom na, nasa pakailalim na, tandaan natin, God is for us. Amen. Okay? Alam niyo ba, minsan si God, ganyan ang ginagawa niya. Kasi tayo, ang nature natin, kapag may problema tayo, panghuli si God. Tama? Kapag may problema, alam niya, akala ko yung anak ko, yung panganay, si Eunice, ano pala yun siya, 4 years old or 5. Nung nagkasakit siya, mataas yung lagnat niya. Sige na, pastor na ako na siya 4-5 years old pa lang.
nung nagkalagnat yung mataas ang lagnat niya, sabi ko kay Pastor, kailangan natin punta yung sakyan, dahil natin sa ospital. Natataranta tayo. Siya mismo, si at the age of 4, sabi niya pa, diba sabi niyo po kapag may sakit, ipag-pray lang. Diba sabi niyo po, ipag-pray. Alam niyo, na-review ako sa kanya. Kasi ako natataranta na buwan ng sakyan siya. Diba sabi niyo po, kapag nagpasakit, ipag-pray lang. Grabe, no? So, kasi ang tendency sa atin yung nature natin kapag may problema, hanap agad tayo ng solusyon. Ano-ano na naiisip natin kung sino mga tinatawagan natin. Hindi natin alam, si God nag-aantay natin. Hindi natin siya gawing paghuli ng ano. Ay wala na talaga kasi God na lang. Pero alam nyo, nilalagay tayo ni God minsan sa pinakamalalim na problema kasi gusto niya that we will trust Him like we have never trusted Him before. Gusto niya tayo matuto ng isang leksyon na dapat kapag may problema, hindi ko po sinasabi na hindi tayo tatawag ng ambulansa, hindi tatawag ng tulong. Ang sinasabi ko po, bago natin gagawin lahat yan, uunahin natin ang isa God. Amen? Amen. Kasi ano mo, pag nag-pray ka, bibigyan ka ng wisdom kung ano yung dapat mo gawin. Hindi yung natataranta ka agad, tapos siya, paghuli na lang. Okay? So, 3 reasons why we need to not lose our hope. Because number 1, God is for us. God is for us. Okay? Alam niyo kapatid, ang trials dito hindi yung kung darating ang trials, if hindi. Dapat when. Okay? Kita yung difference. Kung darating ang trials, ganito gawin ko, hindi. Kasi ang totoo, darating talaga ang trials. So hindi if, kundi when. When trials come, call unto God. Okay? So, when it happened, ilagay natin lagi sa isip natin, we are already victorious. Gagawin lang natin ang dapat gawin, pero back of our minds, God is moving. God is doing something in our behalf. Okay? Kasi ang kaaway, he will always whisper to us, pinabayaan ka na ni God, hindi ka na niya mahal. And many times, we listen to the voice of the enemy. Okay? So, God is for us. Pangalawa, bakit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa when trials come? Pangalawa, sabi dito, because God's discipline produces peace. God's discipline produces peace. So, ibig sabihin, kapag may trials na dumating sa atin, huwag nating isipin na galit si God sa atin. Huwag nating isipin na pinarusahan tayo, kaya tayo nagkaroon ng problema. Isipin natin lagi na kapag may problema, dinidisiplina lang tayo ni God. Okay? He has a purpose. He has a purpose. Okay, and then sabi nga dito, ang isang purpose doon, it produces peace. Okay? Minsan, kailangan lang i-build ni God yung isang character natin na hindi natin ma-correct. Ano kaya ang character na mahirap i-correct? Sa palagay niyo? Stubbornness. Sabihin niyo kung tama yan. Yung character na yung mahirap mag-forgive, is it hard to surrender to God? Yes or no? Yes. Sino sabi yes? Yun bang kaya mo siyang i-forgive, hindi mo talaga makalimutan yung ginawa niya. Okay? Forgiveness. Ano pa? Yung pagiging Stubborn. mainitin ang ulo. Hard-headed. Hard-headed. Mahirapan ba kayo i-forgo o i-surrender to God yung kunting ano lang, mainit agad ulo mo. Ayan. Ano pa?
Ito, Tapo niya. yung pagkamarites. Ay, alam niyo ba si ano? Paano may kwento niya? Merong pastor, merong deacon, at saka merong elder. Nagkaroon sila ng prayer time. Okay. Ang mahirap sa preaching kasi maalala niyo yung kwento na lang eh. Hindi niyo na maalala yung mensahe eh. Okay. Pero kasi naalala ko itong kwento na ito dahil sa Marites. Okay. Yung deacon, sabi niya sa dalawang kasama niya, ipag-pray niyo ako kasi nagkasala ako sa Panginoon. Takot ako na sabihin sa marami. Sa inyo lang kasi magtiwala ko sa inyong tatlo. Ano problema ko kapatid? Kasi ninakaw ko yung pera ng church. So, hindi ko lang sabihin yung amount. Pero nagamit ko ang pera ng church. Alam ko, napakalaking kasalanan ko. Please pray for me. So, sabi ng dalawa, okay, sige, pag-pray na namin. Yung elder naman, ang sabi naman niya, yung sa akin naman, ang kaso ko ay immorality. Merong isang kapatid natin sa iglesia na nagkaroon kami ng relasyon. Takot ako na sabihin sa asawa ko, sigurado maghihiwalay kami. Please pray for me. Pabigat ba yung mga problema na yun? Pabigat mo. Yung pastor naman sabi niya, ipag-pray niyo rin ako kasi ang aking problema, lahat ng aking nalilinig, nasasabi ko sa aking preaching. Lahat ng kanyang nalilinig na nasishare niya sa preaching. So, mahirap yun. Hindi wala na agad yung dalawa. No? So, yung isang karakter na minsan gusto i-build ni God sa atin, yung karakter natin yung pagiging marites. Okay? Okay lang sana, naalala ko lang yung sabi ni Pastor Ronald, marites tayo. Mag-share ng gospel. Pero yung nagmarites ka, nasisiraan mo yung mga kapatid, hindi mo ganun na yun. Okay? So, yan ba ang isang area na gustong baguhin ni God? Kaya minsan, kung meron ng trials na dumating sa buhay natin, think of it. Baka mayroong gustong baguhin si God sa atin. Okay? Dahil tayo, usually, kapag meron tayong nagawang kasalanan, we get to keep it. Amen? Amen. Alam niyo si David sa Bible, yung lahat na nagawa niyang kasalanan, isinulat pa niya sa Biblia. Kaya alam natin yung mga kasalanan na nagawa niya, di ba? But he humbled himself. Sabi niya sa Psalms, Lord, create in me a clean heart. Lord, renew the right spirit within me. So alam niya yung mga pagkakamali niya. And he humbled himself. Sinabi niya. Okay? So, yan na naman ang gusto ni Lord na gawin natin. Every time we encounter trials, humble ourselves. Humble yourself to God. Lord, I am willing to submit to your will. Okay? Dahil alam ko, meron kang gustong baguhin sa aking buhay. So, God loves us so much. At hindi lang niya tayo dinidisiplina. Sabi niya sa Hebrews 12:6, He wants us to be partakers of His holiness. Wow. He wants us to be partakers of His holiness. Kasi, normally, kapag meron kang kapag merong hindi maganda na nangyari sa